Plano mo rin bang mag-North Luzon Loop? Pero di mo alam kung saan magsisimula o magkano ang kailangan? Sa vlog na to, samahan nyo kami sa isang epic na road trip sa Hilagang Luzon. I-share namin kung saan kami pumunta, magkano ang aming nagastos, at tips para masulit ang biyahe. Mula Bulacan, tutungo tayo sa sunny beach ng La Union, to the majestic falls of Ilocos Sur, and the giant windmills of Ilocos Norte. Mag-e-explore din tayo sa caves ng Apayao at Cagayan. Pupuntahan at magpapatato sa legendary mambabatok ng Buscalan. Magre-relax sa lamig ng Sagada at hahanga sa ganda ng Banawe Rice Terraces. So kung plano mo rin mag-North Luzon Loop, watch till the end. So sit back, let's hit the road and discover the hidden gems of the North. Tara, biyahe tayo! Ngayon, maagang biyahe natin. 4:30 AM pa lang, nasa kalsada na tayo. Una naming nadaanan ang arko ng Cabanatuan. First stop, saan tayo? Tayo ngayon sa 7-Eleven sa Cabanatuan para mag-coffee. Kaso walang kape. Next, ano na lang, 7-Eleven na store. Tuloy-tuloy lang kami sa biyahe, and by the time naramdaman na naming kumakalam ang aming mga sikmura, we decided to have breakfast sa Gimba. Kain muna tayo, lugaw sa kapares dito sa Gimba, Nueva Ecija. Saktong kain lang para sa halagang 115 pesos. Pagkatapos nun, back on the road na ulit. Hindi pa kami nakakalayo, biglang bumungad ang arko ng Nueva Ecija sa boundary nito sa probinsya ng Pangasinan. Dito kami ngayon sa may arko ng Nueva Ecija. Picture lang. Ilang minuto pa, ayan na rin ang arko ng La Union. La Union is one of the go-to spots sa norte. Kilala ito bilang surfing capital of Northern Luzon. Also, it is known for beach vibes at masarap na local food. At dahil malapit-lapit na rin, syempre dumaan na kami sa arko ng Benguet. Ang Benguet Welcome Arch ay isang kilalang landmark na makikita sa papasok na bahagi ng Benguet at padalas daanan papuntang Baguio. Isa ito sa unang bumabati sa mga turista kaya't naging popular na photo spot. Simbolo rin ito ng malamig na klima, taniman ng gulay at ganda ng kalikasan sa Benguet. Ang Eagle of the North ay isang malaking eagle statue na matatagpuan sa Agoo, La Union. Isa ito sa mga iconic landmarks sa lugar at madalas dinadaanan ng mga travelers papunta sa Northern Luzon. Perfect spot for quick photos and road trip stops. Alam mong nasa La Union ka na talaga kapag kaliwat kanan na ang mga grape picking signs. Bawat kanto may nag-aalok. Sobrang sikat kasi itong activity na ito dito. Hanap po namin ang pod. Hanap ng baka kain. Soft drinks. Umili lang kaming Chucky sa akin. Sa kanya ay Pocari. Cheese ba? 5 hours driving. Then, quick pahinga lang. Hello, so nandito kami ngayon sa Aringay, sa bayan ng Aringay sa La Union. At ito sa aming likod, ayan kung makikita nyo, yan ang tinatawag nilang Aringay Centennial Tunnel. Samahan nyo ko guys, pasukin natin yung loob. Tara. Tatakot ako. Ang Centennial Tunnel ay isang old railway tunnel sa Aringay, La Union. Gawa pa ito noong panahon ng mga Amerikano at ngayon, isa na siyang historical site na perfect for photo ops and quick side trips.
biyahe na ulit tayo pupunta sa patrong destinasyon. Sa pagpasok namin sa Baluarte Watchtower, kinakailangan magbayad ng 20 pesos per head para sa ecological fee. Day 1. Away. Malapit nang umarya isa. Kaya magkakaya tayo sa malamig. After that, nag-lunch kami sa Steak 1. And super recommend ko to. Umorder kami ng chicken inasal at pork lempo for just 350 pesos. May soft drinks pa. Sobrang sulit. Tambay muna sa Gadli. Mainit pa ayun. Daming tao. Ang Baluarte Watchtower sa Luna, La Union ay isang 4 na taong Spanish era tower. Nasa tabi ito ng Pebble Beach at ngayon, isa ng popular na tourist spot dahil sa kanyang unique architecture at magandang view ng dagat. Matapos ang food trip, dumaan kami sa isa pa sa mga sikat na spots dito sa La Union, ang Man-Made Forest. Hi, hello! So, nandito kami ngayon sa Barangay Almeida sa Bacnotan, La Union. At kung makikita nyo, ang daming puno sa paligid namin. Ayan, oh. This is a man-made forest here in La Union. So, if you're going in La Union, be sure to check this one out. Ang man-made forest ay matatagpuan sa kakalsadahan ng Balawan, La Union. Presko ang hangin at perfect para sa quick nature stop at picture taking. Diretso na kami papunta sa aming pagstayan sa surfing capital of the North, ang San Juan, La Union. Hi! Nandito kami sa San Juan, La Union. Ayan, we're chasing the Golden Hour. Ang San Juan Beach sa La Union ay kilala bilang surfing capital ng Norte. Paborito ito ng mga surfers, beginners man o pros, dahil sa consistent waves. May mga resorts, cafes, at chill vibes. Perfect for beach getaway! So for our dinner, ayan yung ulam namin kaninang tanghalian sa Steak 1 na liempo. And then, meron kaming baon dilata na star corned beef. And then, bumili kami ng rice worth 60 pesos. And then, ayan, may libre na siyang yelo. So here's a quick rundown of our expenses for day 1 of the North Luzon Loop Adventure. Para sa Gimba, 115 pesos. Chucky at Pukari sa 7-Eleven na Goo, 90 pesos. Gasoline station sa Bacnotan, La Union, 300 pesos. Environmental fee sa Baluarte Watchtower, 40 pesos. Lunch sa Steak 1, 350 pesos. Soft drinks at kanin, 140 pesos. Tubig at snacks, 110 pesos. Ref magnet souvenir, 150 pesos. And transient or accommodation, 950 pesos. Total of 2,245 pesos. After an unforgettable day 1, handa na kaming harapin ang susunod na kabanata ng aming adventure. Bukas, sasaba kami sa probinsya ng Ilocos Sur, kung saan tutuklasin namin ang isang mahiwagang talon. At syempre, matitikman natin ang kanilang kilalang-kilala na empanada. Huwag niyong palampasin ang day 2 ng aming North Luzon Loop Journey.